sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa providensya ng Panginoon ay ang ating hong lugar ay na-spare sa maraming mga trahedya. As we have seen, 3 bagyo halos ang sunod-sunod na dumaan. Pero sa biyaya ng Diyos, ang ating hong lugar ay na-spare sa pagiging sentro ng bagyo. At marami ring mga kababayan natin ang naapektuhan ng isang malakas na lindol sa gawi ng Cebu. At gayon din ang ating hong lugar ay hindi apektado. Pero sa kabila ng mga bagay na yon ay nahandoon ang paalala sa atin na kailangang ingatan natin ang ating kalusugan. Lalo na sa mga gitong kapanahunan, nauuso ulit ang dengue. Lalo na sa mga bata, nauuso ang pneumonia. At kapag daw ang ubo ay 3 araw na, ang advice ng ating Department of Health ay ito ay ipa-check up na. Napakahalaga ng mabuting kalusugan sa atin. At gayon din naman, napakahalaga ng mabuting kalusugan sa iglesia. And sa atin hong pag-aaral ay atin hong tinitingnan ang mga komento ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang ministeryo. At dito natin sa pamamagitan nito ay makikita natin ang ilang mga katangian ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo or a healthy gospel ministry. Sinimulan natin ito last Sunday, nakita natin ang ilang mga tanda ng isang malusog na gospel ministry na pag-aralan natin that it appreciates God's grace in the lives of others. Pangalawa, it is faithful to God's calling. And then pangatlo, it is dependent upon the Holy Spirit. And Lord willing, ngayong umaga tatapusin natin yung huli pang 2 mga katangian ng isang malusog na gospel ministry. Again, ang mensahe natin ay ito. Every minister and every believer must strive to have a healthy gospel ministry wherever God has called us. Ang bawat mga lingkod, which is ang lahat ng mananampalataya, ay dapat magsumikap na magkaroon ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo saan man tayo tinawag ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin at hingin natin ang gabay ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, muli o Diyos kami lumalapit sa iyo. Humihingi ng iyong gabay, humihingi ng iyong liwanag. Sapagkat o Diyos, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo o Diyos, ang pangangaral na ito ay walang magiging epekto. Ama, tulungan mo nawa kami. Kahabagan mo ang iyong mangangaral at kahabagan mo rin ang bawat makikinig. Nawa o Diyos, gamitin mo ang iyong mga katotohanan sa patuloy na ikababanal ng iyong iglesia. At gayon din, gamitin mo ang iyong katotohanan upang abutin ang mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. O Diyos, ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Turuan mo kami ng iyong salita. Baguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. At lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Muli, O Diyos, ang hindi namin kayang gawin, ay gawin mo sa amin. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as we have said, sa partihong ito, magtatapos na tayo sa ating pag-aaral sa Book of Romans. And for some years ay tayo nagsimula sa Romans chapter 1 verse 1 at tayo ngayon ay sa Romans chapter 15 na. At dito makikita natin, as we have said, ang obserbasyon ni Apostol Pablo at ilang mga komento patungkol sa kanyang ministeryo, particularly sa kanyang ministeryo sa Rome. Muli, hindi pa siya nakarating doon sa iglesia sa Rome, hindi pa niya nakita face to face ang mga mananampalataya doon, pero siya ay sumulat sa kanila. At nakita natin ang katotohanan din at consider natin ang katotohanan na dahil sa Ebanghelyo, ang bawat Kristiyano ay dapat may ministeryo. Nakita natin sa Romans chapter 12 verse 4, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Romans chapter 12 verse 4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. So that's why naniniwala tayo na bawat bahagi ng church ay merong kaloob ang Diyos, may binigay ang Diyos na kakayahan at dapat tayo ay maging mabuting katiwala nito sa pamamagitan ng paggamit nito sa paglilingkod sa Diyos sa papaano mang paraan na tayo ay kanyang tinawag. So again, all members are ministers. Hindi minister na kagaya ng pastor. Again, kung hindi ka tinawag ng Diyos sa pagpapastor, wag.
Pero ito ang hamon, lahat tayo ay dapat may ginagawa. At kung lahat tayo ay dapat may ginagawa, lahat tayo ay may ministeryo, dapat ang ating ministeryo ay nalalarawan ng pagiging malusog, pagiging gospel-centered. At dito sa passages na ito, again, 5 karakteristik o katangian ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. Ay hindi lamang ito ang mga katangian, we can go to other passages for that, pero dito particularly sa mga passages na ito ang atin hong makikita. Last Sunday nakita ho natin, number 1, a healthy gospel ministry appreciates God's grace in the lives of other believers. Ang isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo ay ina-appreciate niya. Nakikita niya at pinapasalamatan niya at kinikilala niya yung kilos ng biyaya ng Diyos sa buhay ng ibang mga mananampalataya. Nakita natin ang sabi ni Pablo sa verse 14, mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalala sa isa't isa. Again, hindi ito wishful thinking ni Apostol Pablo na sana ganun ang mga Kristiyano sa Rome, kung hindi higit sa malamang ito yung mga reports na natanggap niya mula sa ibang mga kamanggagawa na bahagi ng church ng Rome. At nahandon yung kanyang appreciation sa biyaya ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Ang sabi niya sa mga taga-Philippi, I am confident of this very thing, that He which began a good work in you will perform it. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagsimula at patuloy na gumagawa sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. At ito ay ina-appreciate ni Apostol Pablo. Nakita natin na sila, sabi ni Pablo, sila ay puno ng kabutihan, na bunga ng banal na Espiritu, may sapat na kaalaman, they are filled with knowledge, that they are maturing maging sa pagkaunawa ng mga katotohanan ng Panginoon, and then nahandun din yung panilang kahusayan o kakayahan na magministeryo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapaalala, or ang sabi sa King James, also able also to admonish one another. At yun yung gusto ko hong makita sa ating church, mga kapatid. Ayoko ho na ang church na ito ay maging pastor-dependent, na tuwing may problema, tuwing may usapin, tuwing may kailangan gawin, si Brother Paul, si Brother Paul, si Brother Paul. No. We should be a church na tayo ay able na kumilos, able na magministeryo, na sana merong mga kapatiran dito na able na mag-counsel, lalo na mga kababaihan na mag-counsel sa kapwa babae, mga kalalakihan na kaya ding magturo ng salita ng Diyos. So again, I appreciate sa biyaya ng Diyos, I appreciate yung biyaya ng Diyos sa buhay ng atin hong mga kapatiran. At makita rin natin yun, na hindi umiikot lang sa atin ang ministeryo. So again, Paul appreciates God's grace sa buhay ng mga mananampalataya. He is commending it, he is encouraging it. Isa sa mga punto na sinabi natin last Sunday, ang isang iglesia na labis na nakadepende lamang sa kanilang pastor o sa iilang mga tao ay hindi isang malusog na iglesia. Ang buong katawan, ang bawat bahagi ay may gawain. Nakakita na tayo ng mga tao na naapektuhan ng kanilang katawan o ilang bahagi ng katawan nila dahil sa stroke. Yes, gumikilos ang ibang bahagi, may ginagawa, pero hindi na makagawa ang ilang bahagi. So muli, tayo ho ay andun yung biyaya at kilalanin natin ang biyaya ng Diyos sa buhay ng ibang mga mananampalataya. Number 2, nakita natin last Sunday, ang malusog na gospel ministry is faithful to God's calling. Andun yung katapatan sa calling ng Panginoon sa kanya. At makikita natin ito kay Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse 15, sa verse 14, alam ko na may sapat kayong kaalaman, alam kong kaya niyong magpaalala sa isa't isa, pero sa kabila ng yun, ang sabi ni Pablo sa verse 15, ganun pa man, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat ipaalala sa inyo.
Sumulat pa rin si Pablo sa kanila. Pinaalalahanan pa rin sila ni Pablo patungkol sa pakikipaglaban sa kasalanan. Romans chapter 8, pagpatay sa mga nakatahang kasalanan. Sumulat pa rin si Apostol Pablo sa Romans chapter 12, paano magre-respond kapag may gumawa sa atin ng mali. Romans chapter 13, paano tayo magpapasakop sa gobyerno. And Romans chapter 14, yung ating pakikitungo sa isa't isa. Chapter 14 hanggang chapter 15, maging sa kabila ng ating mga differences sa mga preferences ho natin. So muli, sumulat si Pablo sa kanila para magpaalala. Bakit? Brother Paul, Apostle Paul, ano na naman sila eh? Sabi mo nga, puno na sila ng mabuti, meron silang mabuting gawa, meron silang kaalaman, kaya nilang magpaalala sa isa't isa. Bakit mo pa rin ginawa yun, Pablo? Bakit ka pa rin sumulat sa kanila? Ang sabi ni Pablo ay ito, sumulat pa rin daw sila sa kanila para ipaalalahanan sila dahil ipinagkaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Sapagkat tinawag siya ng Diyos para maging apostol sa mga hentil. That is Apostle Paul's calling. Yun yung calling niya at naging tapat siya doon. Ginanap niya yung kanyang gawain. Siya ay naglingkod sa kanila tulad ng isang pari. Sabi ni Apostol Pablo na ipinangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos. So muli, he is faithful to his calling as an apostle to the Gentiles. Siya ay naglilingkod kay Kristo. Ang sabi sa verse 16, maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. At yun siya, lingkod siya ni Jesus. At ganoon din ang pastor, lingkod ni Jesus para sa iglesia. At dapat magsumikap na magbigay lugod sa Panginoon. Yun yung panawagan ng Panginoon sa Kanya. Muli ang atin ng hamon sa ating mga mananampalataya. Ano ang panawagan sa atin ng Diyos? Paano natin malalaman yan? Isa sa mga paraan, tingnan mo ano ang kaloob sa iyo ng Diyos. Mag-aralan natin sa Romans chapter 12. Maglingkod tayo sangayon sa ipinagkaloob ng biyaya ng Diyos sa atin, sangayon sa gifts na ibinigay ng Diyos sa atin. Napakahalaga at napakaganda ng bawat Kristiyano ay ipinaglilingkod at nagiging mabuting katiwala ng mga kaloob na ito. Again, ang focus ni Apostol Pablo ay ang mga tao ng Diyos, hindi ang kanilang pera. Ang kabanalan ng mga mananampalataya, hindi ang kanilang mga material na bagay. Ito ay pagiging tapat ni Apostol Pablo sa kanyang panawagan mula sa Panginoon para maging apostol ng mga hentil. Again, the challenge is this: we must be faithful to God's calling upon our lives. May iba't iba tayong gawain. Hindi lahat ng lalaki tinatawag sa pangangaral sa likuran ng pulpito. Yung iba ay tinawag na maging doktor, tinawag na maging inhinyero, tinawag na maging ama ng tahanan, tinawag na maging asawang lalaki. At maaari, baka tinatawag ka ng Panginoon na maging mangangaral, anuman ang panawagan ng Diyos. Ay maging tapat tayo at ganapin natin ng may buong pagsisikap. So a healthy gospel ministry is faithful to God's calling. Again, kung hindi ka tinatawag ng Diyos na magpastor, you will be unfaithful kapag nagsumikap kang maging pastor. At hindi ka doon tinatawag. Kung hindi ka tinatawag ng Panginoon na maging deacon, well, you will be unfaithful kung magpupumilit kang maging deacon. Again, maging faithful tayo sa panawagan sa atin ng Diyos. Then pangatlo, dito tayo natapos last Sunday, a healthy gospel ministry is dependent upon the Holy Spirit. Nakaasa sa banal na Espiritu. Again, verse number 16, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo, naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinapangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginawa ko ito para maging handog sila na katanggap sa Diyos. Na ano daw? Na itinalaga sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa ESV, ang translation, sanctified by the Holy Spirit. Dahan ang pagtitiwala ni Apostol Pablo sa banal na Espiritu sa kanyang pagmiministeryo. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Kung naalala niyo ho ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace of God I am
what I am. Sa biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa akin ay hindi na walang kabuluhan, kundi ako'y trumabaho ng higit sa kanila. Pero hindi ako, kundi ang biyaya ng Panginoon. So again, yung biyaya ng Diyos na sinusupply ng banal na Espiritu, yun ang nakatiwala doon si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yes, nandun ang pagsisikap ni Apostol Pablo. Yes, nandun yung kanyang katapatan sa panawagan ng Panginoon. Nandun ang kanyang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Pero lahat ng ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Muli, hiwalay sa kilos ng Panginoon. Ano man ang ating gagawin, ito'y mawawalan ng kabuluhan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hiwalay sa akin, kayo ay walang magagawa. Sa verse number 19, talon lang tayo ng konti. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 15 verse 19, sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay, nagawa ng kapangyarihan ng ano? Ng banal na Espiritu. Si Apostol Pablo bilang isang apostol, he bore the signs of an apostle. Siya'y gumagawa rin ng himala. Pero makikita natin sa mga sulat ni Pablo, hindi siya nakakonsentrate sa mga himala, siya'y nakakonsentrate sa gospel. Siya'y nakakonsentrate sa pagtuturo at pangangaral ng katotohanan ng Panginoon. Pero nahandun din ang kanyang mga gawa ng himala, pero lahat ng ito ay sa pamagitan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Muli mga kapatid, yes, lahat tayo may kanya-kanyang panawagan. Yes, lahat tayo, lahat ng Kristiyano ay binigyan ng banal na Espiritu ng iba't ibang kaloob. And yes, tayo tinatawag ng Diyos na ipaglingkod ito ng buong sikap at ipaglingkod ito ng buong katapatan. Pero hindi natin ito ipaglilingkod sang-ayon sa ating sariling kalakasan. Ang kalakasan, ang kapangyarihan sa paglilingkod ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. As Apostle Paul said, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng pagtubo. So muli mga kapatid, tayo ay nakaasa sa kilos ng banal na Espiritu. Sa Romans chapter 12 verse 16, pinalalahanan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Rome na ito. Romans 12:16. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos. Malinaw ho ba yun? Napag-aralan natin ito. Ang kakayahan daw natin ay iba't iba. So, wag mo sabihin, well, hindi ako kagaya ni Brother Paul, wala akong magagawa sa church. No. Iba-iba ang kakayahan. Iba-iba ang kaloob. Hindi ito lang ang paglilingkod sa Diyos. Iba't iba ang kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na yan. That is the command. Huwag mo gamitin yung kaloob sa iba. Gamitin mo yung kaloob sa iyo ng Diyos. Ano nung sabi ng Panginoon? Kung ang kaloob sa isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ng ayon sa kanyang pananampalataya. Verse 7, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Again, kung yun ang kaloob sa iyo, ipaglingkod mo. At ang punto nito ay ano? Sino nagkaloob nun? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. At gagamitin natin ang kanyang kaloob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, gabay at pagtuturo at magiging tapat tayo sa ministeryo na tinawag tayo ng Diyos sa kapangyarihan. Nakadepende tayo sa kilos ng banal na Espiritu. Whatever our ministry is, let us move with full effort, but also let us move with full dependence on the Holy Spirit. Sabi nga ho ni John Piper, ang tawag niya dito ay diligent dependence. Diligence, nandun yung pagsisikap, nandun yung pagsisipag, pero dependent, nakaasa. Nandun ang buong sikap at buong pagsisipag, pero along the way, we know na nakaasa lamang tayo sa banal na Espiritu, hiwalay sa Kanya, anumang effort natin ay walang magagawa. So that is the first three na pag-aralan natin last Sunday. Nireview lamang ho natin. Ngayon dumako ho tayo sa pang-apat.
The fourth characteristic of a healthy gospel ministry. A healthy gospel ministry is this: it's focused on the exaltation of Christ. A healthy gospel ministry is focused on the exaltation of Christ. Nakatuon ang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo ay nakatutok sa pagtataas kay Kristo. Mga kapatid, sad to say, maraming mga ministeryo ang nakatuon sa pagtataas ng tao. Maraming mga pastor ang nakatuon sa pagtataas ng kanilang sarili. Pero hindi yun na makikita natin sa halimbawa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse 17, at dahil ako'y na kay Kristo Jesus, ang sabi niya, maipagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos. Kapag tumigil tayo doon, magkakamot tayo ng teka muna. Pero Paul, di ba sabi rin ni Apostol Pablo, God resisted the proud and giveth grace to the humble? Parang dito yata ay nagiging mayabang yata si Apostol Pablo. Sabi niya, maipagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos. Pero wag kang tumigil doon. Ituloy mo ang basa sa verse 18. At wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Again, ang purpose ng kanyang pagmamalaki, ang purpose ng kanyang paghahayag ng kanyang mga nagawa ay hindi para maitaas siya, kundi para maitaas ang kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Ang layunin niya ay maitaas si Jesus. Siya'y tinawag ni Kristo. Nakita natin sa pag-aaral natin nung nakaraang buwan sa ating afternoon service. Siya'y kinahabagan na dating persecutor, injurious. Sabi niya, he wasted the church of God. Pero sa kabila ng iyon, siya'y kinahabagan ng Panginoon. At hindi lang siya basta iniligtas, tinawag siya sa pagiging apostol at binigyan siya ng kakayahan ng kapangyarihan. At iyon at doon lamang nagyayabang si Apostol Pablo. Ang susi nitong pagyayabang ay walang iba doon sa sinabi niya, in Christ. I boast in Christ Jesus. Ang sabi niya sa verse 17 sa ESV, in Christ Jesus, then I have reason to be proud of my work for God. Again, it is in Christ. Hindi in Paul, hindi in me, but in Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, as we have stated kanina sa 1 Corinthians 15:10, yet not I, but the grace of God which was with me. Ang sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ Jesus lives in me. Pag minention ni Apostol Pablo yung mga reports niya patungkol sa resulta ng kanyang ministeryo, ang kanyang purpose ay hindi para maitaas ang kanyang pangalan. Ang kanyang purpose ay maluwalhati si Kristo. Anawa sa anumang pagmiministeryo natin, yun ang ating maging layunin. Kung ang ministeryo mo man ay pagtuturo sa mga bata, kung ang ministeryo mo man ay paglilinis sa church, kung ang ministeryo mo man ay may kinalaman sa multimedia, anuman ang ministeryo, muli, walang Kristiyanong walang ministeryo. Lahat tayo ay bahagi ng katawan. At anuman ang iyong gawain, yan man ay nasa backstage o nasa front stage, ang maging goal is the exaltation of Christ. Kung ikaw ay sinasabi mo, Brother Paul, ako ay isang housewife, well, glorify Christ. Luwalhatiin mo si Kristo sa pagiging isang tapat na Kristiyanong ina. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang tricycle driver o isang empleyado o isang negosyante, glorify Christ. At kung ikaw ay tinawag sa pangangaral, oh please glorify Christ. Ito ang katangian ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. Now, gusto ko lang magpaalala at naging malaking tulong yung isang napakinggan ko podcast minsan ni John Piper. Hindi to quotation word for word, pero yung pinaka-thought ay ito, maging mapag-ingat tayo mga kapatid, dahil napakadaling magtago ng kayabangan sa lengguwaheng Kristiyano. Ano ibig sabihin? Bro, praise God. Ganito ang naging resulta. Praise God. Pero sa puso't isip mo, palakpakan niyo ko. Purihin niyo ko.
I-appreciate niyo ako. Pero sasabihin mo ba na, glory to God. Mga kapatid, bantayan ho natin. Ang madaling magtago sa lengguwaheng nagluluwalhati sa Diyos, but at the same time, ninanakaw mo yung kaluwalhatian na yon na gusto mong maging sa iyo. Let us be very, very careful. A healthy gospel ministry aims to glorify Christ alone. At paano niya ginawa ito? Ano yung nagawa ni Apostol Pablo? Sabi niya sa verse 18, at wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. At ano yun? Na nahikayat ko ang mga hindi Hudyo, that is mga Gentiles, na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga aral at gawa. Again, this is not merely Apostle Paul being persuasive sa kanyang mga argumento. Hindi lamang ito persuasion sa mga tao na magbago ng lifestyle o maging masunurin o maging mabait na mga tao. Ang kanyang layunin ay ma-persuade ang mga tao patungkol sa Ebanghelyo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang sabi ni Pablo ito. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sapagkat hindi galing sa tao ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban, kundi galing sa Diyos na may kapangyarihang magwasak kahit ng mga kuta. Ibinabagsak namin ang mga pangangatwiran at anumang kapalaluan ng mga nagmamataas laban sa kadarungan ng Diyos at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Again, ang ating labanan ay hindi pisikal. Ang ating labanan ay hindi material. Ang ating labanan ay madalas may kinalaman sa labanan ng ideas, in the battlefield of ideas. Na maraming mga idea sa paligid, maraming mga paniniwala sa paligid. At tayo ay binigyan ng armas ng Diyos, ng kapangyarihan ng Panginoon para bihagin, para ibagsak ang mga kuta ng mga kaisipan. Alam niyo yung kuta? Mga forts ng mga kaisipan na laban sa Panginoon. Ng mga kaisipan na ayaw magpasakop kay Kristo. Na anong layunin? At binibihag namin ang bawat pag-iisip upang ano? Upang sumunod kay pastor. Hindi. Para sumunod kay Kristo. Muli mga kapatid, sadly, may mga pastor and sadly may mga Baptist pastors na ang kanilang layunin ay maging tagasunod ng pastor ang mga members. Yes, ang sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Ang pangulo ng iglesia ay hindi si pastor, ang pangulo ng iglesia ay si Kristo. At layunin natin ang bawat kaisipan ay mabihag at sumunod kay Kristo. Ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo ay sila'y magsisi at manampalataya at kilalanin kung sino talaga si Jesus, na siya nga ang Mesiyas, ang Kristo. He is the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang pangunahin nating layunin. Na wasakin yung kaisipan ng self-righteousness, na wasakin yung kaisipan na pwede silang iligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, wasakin ang mga kaisipan na ibang paraan ng kaligtasan at paluhurin sila sa katotohanan. Sa sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi tayo titigil hanggat merong mga kaisipan na laban dyan. Bibihagin natin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Jesus. Upang kilalanin si Jesus. Upang maging disipulo o tagasunod ni Kristo. Paano ito ginawa ni Pablo? Nagtayo ba siya ng isang political party? Paano ito ginawa ni Apostol Pablo? Nag-raise ba siya ng isang dakilang army? No. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng aking mga aral at mga gawa. It is primarily through the teaching and preaching of the gospel and the testimony of the life. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng pangangaral ng Ebanghelyo at patotoo ng buhay. Kung kaya't mga kapatid, mga kaibigan, napakalungkot sapagkat tunay na hindi tama ang ginawa ng mga Spaniards sa ating mga Pilipino. Hindi sa pamamagitan ng pangangaral at mga gawa, kundi sa pamamagitan ng espada at ng baril.
Hindi ginawang Kristiyano ng mga Espanyol ang mga Pilipino. At lalong hindi rin sa pamamagitan ng political power. Away with sa mga pastor na nalalango sa pagiging politiko. Yung iba gusto maging kontraktor. No. Ang piniling kaparaanan ng Diyos, God is pleased that through the foolishness of preaching, hindi sa paglalagay ng isang Baptist na presidente, no! Ang tinalagaan ng Diyos at inutusan niya to go and make disciples ay ang kanyang church. At the church should be faithful in teaching and preaching and living out the truth. At yun ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng aking mga pangangaral at mga gawa. Again, a Christ-exalting life, a Christ-exalting message, and a Christ-exalting life. Ang buhay na tinataas ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pagtataas kay Kristo hindi sa pamamagitan ng pagsusuot ng t-shirt na I love Jesus, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng patotoo ng buhay na sumusunod sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 1, 1 Peter chapter 3 verse 1, yes, primarily ang sinasabihan niya ang Kristiyanong babae, pero ito'y applicable din sa lahat ng mananampalataya. Ang sabi niya ito, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan daw ng ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Again, it goes together. Nahandun ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, pero nahandun din yung halaga ng patotoo. Na totoo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Verse 2, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. That is the question, mga kapatid. Not just to the ladies of the church, but also to the men of the church. Nakikita ba nila ang pagkakaroon ng takot sa Diyos sa ating mga buhay? Naririnig ba ni Mrs., naririnig ba ni Mr., naririnig ba ng mga anak, o naririnig ba ng magulang natin na ang anak ko ay may takot sa Diyos, ang Mr. ko ay may takot sa Diyos, ang Mrs. ko ay may takot sa Diyos? Nakikita ba nila sa buhay natin? O ang sabi ni Apostol Pedro, sabi niya ito, kung gusto ninyong maging maganda, may beauty tip si Pedro sa mga ladies. Kung gusto niyo maging maganda, huwag sa panlabas lang. Now, hindi ibig sabihin bawal magpaganda sa panlabas. I hope maligo pa rin kayo, ladies. Hindi bawal ang makeup, hindi bawal ang accessories, pero wag lang yun. Ang sabi ni Pedro ito, kundi huwag sa panlabas lang, tulad ng pag-aayos ninyo ng buhok na nilalagyan ng mga mamahaling alahas at pagsusuot ng mga mamahaling damit. Verse 4, sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, maging mahinhin kayo at maging mabait, at ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Again, Apostle Paul said, paano niya nagawa yun? Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nawa tayo bilang mga mananampalataya ay maging tapat sa bagay na yon. Hindi lang natin sinasabi ang ebanghelyo, kundi nakikita sa ating buhay ang mga buhay ng na tayo nga ay mananampalataya ni Kristo. Number 5, dito tayo matatapos ngayong umaga. At yung number 5 ay merong 4 na subpoints. Nabiro lang. Number 5. A faithful gospel ministry or a healthy gospel ministry is occupied by the spread of the gospel. It is occupied, inisip kong gamitin, it is preoccupied with the spread of the gospel. Ang sabi ni Pablo sa verse number 19,
Again, basahin muna natin yung verse number 18. Naditawid tayo sa verse 19. At wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, na nahikayat ko ang mga hindi Hudyo na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga aral at mga gawa. Verse number 19, sa tulong ng mga himala na at kamanghamanghang mga bagay na ginawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Again, nakadepende pa rin siya sa gawa ng banal na Espiritu. Verse 19, kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Kaya niya daw nagawa yun. Nagawa niyang ipangaral ang ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Verse 20, ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo, para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Again, not for self-promotion. Hindi para masabing ako ang number 1 missionary. Hindi para masabing ako ang pinakamasipag, pinakamahusay, pinakamaraming church na naitayo. Kundi again, ang layunin niya ay maluwalhati ang Diyos. Ang layunin niya ay maitaas si Kristo. Na nagbigay siya ng 2 geographical location ng ang Jerusalem and Illyricum. Kung sa aking research, it's around 1,400 miles. Malayo. Kung gusto nyong bigyan ng sukat, ang aming hong pamilya ay a few years ago, kasama si Brother Patrick, pumunta kami ng Isabela. Ang Isabela ay 216 miles away. So kung 1,400 miles, 7 times. Again, just a reminder, wala pang sasakyan noon, wala pang modern transportation. Talagang brutal na paglalakbay. At hindi lang siya basta naglalakbay na para siyang turista. Uy, tingnan mo yun, ang ganda. Kundi habang naglalakbay si Pablo, sabi niya, may pagbabanta sa kanyang buhay. May nagbabantang mga Hentil, may mga nagbabantang mga Hudyo. Again, hindi masaya. Hindi walk in the park ang kanyang pagmiministeryo. Pero nahando ng kanyang pagpupursige na maipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. This occupies Paul. Ang kanyang layunin na hindi maitaas ang kanyang sarili. Ang kanyang layunin na hindi kumalat ang pangalan ni Pablo. Ang layunin niya ay maipangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo sa Philippi, ang sabi ni Pablo nung nakakulong siya, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Philippi, may mga nangangaral na ang layunin ay madiin pa si Pablo. Ano sabi niya? Ano man ang layunin nila, hanggat na ipapangaral si Kristo, ako'y masaya. Paul was not preoccupied of his reputation. Ang preoccupation ni Apostol Pablo ay maitaas at maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ganda ng sinabi niya sa verse number 20. At gusto kong pumarada tayo na sandali dito sa verse 20. Ang sabi ni Pablo ito, ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo. Sa ESV, ang translation na ito, and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named. I will admit, mga kapatid, habang inihahanda ko ang mensaheng ito, when I came to this verse, nag-iitong malaking rebuke sa akin. It seems ako at maraming mga Kristiyano had lost this thing na gusto kong tawaging godly ambition. Isang makadiyos na ambisyon. Ang ambisyon ni Pablo, para bang ganito, kung ikaw ay may negosyo, ang ambisyon ng negosyo mo ay maging number 1, let's say, health provider, at magkaroon ng branch sa bawat bayan, bawat sulok ng Pilipinas. Yun ang ambisyon. At gagawa ka ngayon para magawa yung ambisyon na yun. At ang ambisyon ni Apostol Pablo ay maipangaral si Jesus sa mga lugar na hindi pa naipapangaral ang ebanghelyo. This is Paul's godly ambition. Ang layunin niya para hindi ko maipangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Ito ang ambisyon ni Pablo.
to break new frontiers, makapunta sa lugar. Parang ginagawa ng Jollibee. Marami ng Jollibee sa Pinas. Yes? Pero gusto nilang maglagay ng Jollibee sa mga lugar na wala pang Jollibee. Ang gusto ni Pablo ay maipangaral ang ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa napapangaral si Kristo. At ito yung ambisyon niya sapagkat doon siya tinawag ng Diyos. Tinawag siya as an apostle, as sent one to the Gentiles. So ito'y ambisyon na hinulma ng panawagan ng Panginoon. And I would like to point out, itong ambisyon na ito ay hinulma ng salita ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 21, nag-quote siya, sinasabi sa kasulatan, makikilala siya ng mga hindi pa nasasabihan tungkol sa kanya, makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. This text shaped Paul's ambition. Itong godly ambition ni Apostol Pablo ay hinulma ng katotohanan ng Diyos, ng salita ng Diyos. Again, ang tanong ko ho, sa akin at sa bawat isa sa atin, do we have a gospel-shaped, a Bible-based ambition? Mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat, baka ang ambition natin ay Facebook-shaped ambition. Baka ang ambition natin is secular-shaped ambition. World-shaped ambition. Baka ang pangarap natin sa buhay ay maging kagaya lang ng mga hindi mananampalataya at hindi informed ng salita ng Diyos, hindi hinubog ng salita ng Diyos ang ating pangarap para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, para sa ating sambayanan, para sa ating iglesia. I would like to encourage us to get that again. Naalala ko ho, hindi ko maalala kung kanino kinukwento, pero naalala ko yung kinukwento ko. Sabi ko sa kanya, nadaanan namin, yung dati naming church, sabi ko sa kanya, dati, naalala ko pa, high school ako, 15, 16 years old, nakatayo ako doon sa harapan ng church, at nakatingin ako doon sa lupang bakante sa harapan, at nangangarap ako. Sa biyaya ng Diyos, isang mas malaking church, sa biyaya ng Diyos, ang mga tao ay pumupunta, sa biyaya ng Diyos, magliligtas siya ng marami. Nangangarap. Ang tanong, nasan na yun? Nasaan na yung pangarap na hinulma ng salita ng Diyos na ayon sa panawagan ng Panginoon sa atin? Na makita, magkaroon tayo ng pangarap na makita ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay na manampalataya kay Kristo. Na ito yung hulma ng salita ng Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, you and thine house. Oh, should we dream na ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak ay makita mong mananampalataya ni Kristo. O mga kapatid, gabi-gabi didiligan namin sa panalangin mag-asawa, nawa isang araw, makita namin na si Timmy at si Leah ay mananampalataya na ni Jesus. Yun yung pangarap namin. Yun yung pangunahin namin gustong makita. And therefore, mamumuhay kami sa araw-araw para sa biyaya ng Diyos ay magawa yun at mangyari yun. Yung ating pamilya, yung ating mga kamag-anakan. Do we have that godly ambition to mature in our faith? Brother Paul, parang lagi akong mahina sa pananampalataya. Lagi akong talo. Lagi akong tamad. Lagi akong ganito. Well, have a godly ambition. Nang sabi ng salita ng Diyos, be ye holy, for I am holy. Let that shape our ambition, our goal. Gusto kong maging banal. Gusto kong pangunahan at tulungan ang aking asawa na malapit kay Kristo. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Let that be your ambition, husbands. Na magawa kong mahalin ang asawa ko gaya ng pagmamahal ni Kristo.
Wives, I hope your ambition ay hindi to usurp the authority of the husband, but to be like the church that submits to Christ. Mga kapatid, pwede ko bang himukin tayo bilang isang iglesia na magkaroon ng ambisyon, na magkaroon ng mga dagdag na mga mangangaral? Na maging able ang ating church sa biyaya ng Diyos, that's a wonderful. Could you imagine, tatawag ang Diyos ng 2, 3, 4, 10 kalalakihan mula sa church na ito to be faithful preachers of the gospel. Anong huhubog dito? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 9 verse 38, kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magdala o magpadala siya ng mga taga-pag-ani. Lord, send forth more laborers. More! We need more! At ito yung huhubog sa ating pananalangin. Ito yung huhubog sa ating fellowship. Ito yung huhubog sa takbo ng ating ministry. Hindi ho ba napakagandang ambisyon ng buong pamilya? Mga young people, listen, young people, future na magkakapamilya. Na ang buong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Anong sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. And Brother Paul, yun ang pangarap ko. Gusto ko ng pamilya na maglilingkod sa Diyos. Gusto ko ng asawang lalaki na dadalhin ako sa paglilingkod sa Diyos. Gusto ko ng asawang babae na kaisa ko sa paglilingkod sa Diyos. A godly ambition. Again, do we have that? Mga kapatid, again, ang unang rebuke nito ay sa akin, na tila baga nawala itong, sabi ni Pablo, this is my ambition. This is what I strive for. Na makita natin, seemingly ang ating paniniwala sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay nagkumbinsi sa atin na paunti-unti lang. Ang Diyos na soberanong humihirang, na nagliligtas ngayon, siya rin ang soberano na humirang, nagligtas noon. At ang sabi sa Acts chapter 6 verse 7, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem, naging mga tagasunod ni Kristo, at marami ring mga pari ang sumampalataya sa Kanya. Again, nawala yung puwersa nung na-translate sa Tagalog. Hindi lang basta marami, multitudes. Patong-patong, ang dami-dami. Pwede ba tayong mangarap, church, na ang Diyos ay magliligtas ng marami? At yun ang maghuhulma sa ating panalangin, at magmumulma sa ating ministeryo. Yun ang maghuhulma sa ating fellowship, na pag tayo nag-uusap, again, pag yun ang ambition mo, yun ang laman ng usapan. Yun yung lumalamon sa iyo. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo. I make it my ambition. Church, let's make this our ambition. Na ipangaral si Kristo. Na makita ang mga pamilya na maligtas, makita ang marami na maliligtas, at patuloy na gamitin ng Diyos ang iglesia. Muli, not for the exaltation of ourselves or our local church, no, but for the glory and the exaltation of Christ. Para maluwalhati ang Panginoon. So dito tayo matatapos. Ang isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. Una, na-appreciate ang biyaya ng Diyos sa ibang mananampalataya. Pangalawa, andun ang katapatan sa panawagan ng Panginoon. Pangatlo, nakadepende sa banal na spirito sa lahat ng ginagawa. Pang-apat, ang malusog na ministeryo ng iglesia ay itinataas si Kristo. At panglima, ang malusog na ministeryo ng iglesia ay occupied ng pagkalat ng Ebanghelyo. At maaari natin dagdagan ng pang-anim, merong makadiyos na ambisyon. Let's pray.
O naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na patuloy na nagiging paalala, nagiging rebuke sa amin. O Diyos, patawad po kung humuhubog sa aming pangarap ay ang sanlibutan. Patawad, O Diyos, kung ang aming mga plano ay kamukha lang ng mga plano ng hindi ligtas. Patawad, Panginoon, kung hinubog na ng sanlibutan ang aming kaisipan at ang aming direksyon at aming mga planuhin sa aming personal na buhay, sa aming pamilya, ay kapareho na lang ng mga hindi mananampalataya. O Diyos, patawad po. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, na magkaroon ng isang ambisyon na hinubog ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na saan mo man kami tinawag na magkaroon kami ng pagtatapat, na maipaglingkod namin na may kasigasigan ng iyong mga kaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa biyaya mo, anuman ang aming ministeryo ay maituon namin ito sa pagtataas kay Kristo. O tulungan mo kami, O Diyos, na maging pangunahing layunin namin na maikalat ang Ebanghelyo. At gayon din, O Diyos, tulungan mo kami na makita at ma-appreciate ang pagkilos mo, ang biyaya mo sa buhay ng ibang mga kapatiran. Ama, salamat sa iyong mga paalala. O tulungan mo nawa kami na hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. At muli, O Diyos, sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, Panginoon, ikaw po nawa ang magligtas. At kung maaari, sa biyaya at kalooban mo, Panginoon, ay gamitin mo ang ministeryo dito, ang pangangaral ng iyong salita dito, sa kaliligtas ng marami. At Lord, tumawag ka pa ng mga dagdag na mga mag-aani. Tumawag ka pa ng mga dagdag na magiging tapat na mga ngaral ng iyong salita, magtuturo ng iyong katotohanan. Ama, salamat. At patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming gabayan, bilang iyong iglesia, ay maipamuhay ang iyong mga katotohanan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.